Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng anibersaryo ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Kasama ni Maria na ipinaglihing walang sala, magpasalamat tayo sa Diyos sa ating katedral, ang inang simbahan ng ating bansa at tanda ng pananampalataya at katatagan ng diwang Pilipino. Manalangin tayo na sa ating pagtitipon sa hapag ng Panginoon, tayo ay mapalapit kay Kristo, ang buhay na bato, at ang kanyang pamamagitan, tayo naway maging banal na templo ng Diyos. Ngayon rin pong araw na ito, pinagdiriwang ko po ang aking 8 taon sa pagkapari. This time po, hihiling po ako sa inyo na isama niyo po ako sa inyong mga panalangin. Ako naman ang hihingi ng pabor. Ipagdasal niyo po ako sa aking 8 taon ng pagkapari. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at pagkataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo.
sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan, upang kami ay lalong sumulong bilang iyong lunsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat at pakinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga aklat, mula sa aklat ng mga hari. Pagkatapos nito, sa harapan pa rin ng buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng altar. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito. Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Wagas ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taas ang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Gayunman, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin. O Panginoon, aking Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa lugar na ito. Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayang Israel tuwing kami mananalangin paharap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kami buhat sa inyong tahanan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan.
Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. ang templo mo'y aking mahal, Diyos na Mapalad na masasabing sila doon ay tumatahan at palagi umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal, pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Magsitayo po ang lahat upang ipagbubunyi sa mabuting balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang
Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa niyang panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Dahil dito ay tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila ay naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at pagnilayan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating misa, sa lahat ng mga nasa kanilang tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang anibersaryo ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. At kasabay ng kapistahang ito, ang ating mga pagbasa ay tumutukoy sa kung ano ang isang templo o simbahan. Sabihin nyo nga po, templo. Dalawang bagay ang tinutukoy sa atin ng ating mga pagbasa tungkol sa isang templo. Sa unang pagbasa, ipinakita ni Solomon na ang templo o simbahan ay bahay dalanginan. Sabihin nyo nga po, bahay dalanginan. Sa harap ng altar, si Solomon ay nanalangin ng nakataas ang kamay. Nagsusumamo sa Panginoon na pakinggan ang kanyang mga lingkod at ang bayang Israel sa tuwing sila ay nananalangin. Si Solomon, pinagdasal hindi yung kanyang sarili. Pinagdasal niya ang kanyang bayang Israel, naway pakinggan ng Diyos ang bawat taong mananalangin. Itong dahilan kung bakit tayo pumupunta sa simbahan para manalangin. Hindi lang para manalangin sa ating mga sarili, kundi para manalangin para sa ibang tao. Totoo, pwede tayong manalangin sa ating mga bahay. Pwede tayong magdasal kahit saan. Pero ang simbahan
ay isang lugar na itinalaga para pagdasalan. Ang simbahan ay lugar para pagdasalan. Kung may lugar tayo para mag-aral, saan tayo nag-aaral? Diba? Sa eskwelahan, o iba sa library. Kung meron tayong lugar para mamili, saan ba tayo namimili? Palengke. Kung meron tayong lugar para matulog, saan tayo natutulog? Sa simbahan din daw. Oo nga eh. Kung meron tayong lugar na itinalaga sa bawat gawain, meron ding lugar para pagdasalan. At itong pinapakita sa atin ng ating unang pagbasa. Ang templo ay isang bahay dalanginan. Samantala, sa ating ebanghelyo, ipinahiwatig ni Jesus na ang templo na kanyang tinutukoy ay hindi ang templong bato, na gaya ng tinutukoy ng mga Hudyo. Ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan o bahay ng buhay. Sabihin nyo nga, bahay ng buhay. Ito yung sinasabi ni Jesus kung saan matapos gibain sa loob ng 3 araw, muling itatayo ni Jesus. Ito yung nangyari sa katawan ni Jesus. Sinira, nilapastanganan, binastos at pinatay. Ngunit kahit ganito ang sinapit ng kanyang katawan, hindi nasira ang kanyang buhay. Nasira ang katawan, pero hindi ang buhay. Ito pa ang isang kahulugan ng templo, ang ating katawan, ang bahay ng buhay. Marami tayong ginagawa sa ating mga katawan. Maraming binabago at maraming nababago. Ngunit, ang dapat hindi magbago ay yung ating buhay. Ang katawan pwedeng tumanda, pwedeng masira, pero ang buhay dapat laging buo at buhay. Bahay, dalanginan, at bahay ng buhay. Ito po ang ibig sabihin ng mga simbahan o templo. Isang lugar kung saan nakapagdadasal at lugar kung saan nakapagbibigay ng buhay. Ngayon po ay pinagdiriwang ko rin po ang aking 8 taon sa pagkapari. Ang numerong 8 sa Biblia ay nangangahulugang bagong simula. Kagabi, tinignan ko, ano bang ibig sabihin ng number 8? Ano bang imbitasyon sa akin ng Diyos sa taong ito? Bagong simula. Sa Biblia, nang muling mabuhay si Jesus, 8 beses siyang nagpakita bago umakyat ng langit. 8 times, He appeared to different people, 8 beses. Sa lumang tipan, ang lalaki ay tinutuli sa 8 araw mula ng kanyang kapanganakan. Ang pagtutuli noon ng mga Hudyo ay simbolo ng tipan ng Diyos at tao. Bagong simula. At 8 din ang ibinigay ni Jesus na beatitudes o aral sa kanyang mga alagad nung siya ay mangaral sa bundok. Ang mga aral na ito, itong 8 beatitudes, ang nagsisilbing gabay para matamo ang gantimpala ng Panginoon. 8 na nangangahulugang bagong simula. Sa aking buhay pagkapari, ngayong 8 taon, ako po ay napagkatiwalaan na manungkulan sa isang parokya bilang kura paroko. Hindi pa rin ako makapaniwala. At hindi ko rin inasahan. Dahil maaring sa iba, batang pari pa lang ako, lalo na sa Maynila. Sa Maynila, at least 10 years. May iba, 16 years.
Si Father Douglas, yung nating naging kura paroko natin, 11 years bago siya naging kura paroko. Ako sa 8 taon, nais kong tignan ito bilang isang hamon. Hamon sa aking pagkapare na isang bagong simula para sa akin. Simula na mas maging responsableng pare. Simula na maging ama ng parokya. At simula ng bagong pagdilingkod. Hindi ko man inaasahan, ngunit ibinigay. Isang bagong simula, kaya naman humihingi po ako ng tulong ninyo. Pagdasal niyo po ako, at humihingi rin po ako ng tulong, lalo na sa ating mga lingkod, na tulungan niyo po ako. Sa aking paninimula, nawa maibigay ko ng buo, at hindi ko kayo mabigo. Hiling ko lang po yung inyong pasensya. Ito po ay aking simula. Pagpasensyahan niyo ako kung ako man ay magkamali. Pagpasensyahan niyo ako kung may mga hindi magagandang desisyong magagawa. Ito po ay aking bagong simula. Pero sisikapin kong maibigay ko ang lahat sa aking paninimula. Mga kapatid, ang simbahan ay bahay dalanginan at bahay ng buhay. Ito rin ang aking pananatilihin bilang aking bagong simula na kura paroko. Isang bahay kung saan ang pagdarasal ay nakapagbibigay buhay at ang buhay ay nagiging biyaya ng pagdarasal. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan, ang atin pong sasambitin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gayon din, ipanalangin natin ang ating butihing kura paroko, Reverendo Padre Danichi Wi, na nagdiriwang ng kanyang 8th anibersaryo ng pagkapari. Naway lalo pang pagtibayin ng Diyos ang kanyang bukasyon at bigyan siya ng kalakasang magpatuloy sa paglilingkod ng may katapatan at kababaang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila,
dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na may pagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo ang iyong kabanalan, ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo, palagi nang maipagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsising-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nalubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, niligtas mo kami tanan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkalob mong sa aming pakikinabang, kami ay panahanan ng iyong kagandahang loob at sa tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa ngalan po ng bumubuo ng Konseho Pastoral at mga miyembro ng iba't ibang ministries at organisasyon ng ating simbahan, ang amin pong taus-pusong pagbati ng isang maligayang 8 taong anibersaryo ng pagkapari, Reverendo Padre Danichi Uy. Naway sa tulong ng mahal na Birhen ng Soledad ay patuloy kayong maging inspirasyon sa aming lahat at maging gabay palapit sa kanyang anak na si Jesus. Muli, Happy 8th Sacerdotal Anniversary, Father Danichi. Solidaridad po para sa ating butihing kura. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, alam na natin yan, meron po tayong konting salo-salo. Baka marinig ako sa barangay. Di naman sila nagsimpa. Tayo-tayo lang, okay? Meron po tayo dito. Konting salo-salo lang po para sa inyong lahat. Magsitayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kang taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tinawag ng Diyos mula sa bayan. Ang daing ay lubos, ikaw ang larawan. Napagbibigay ng puso, buong buo di kulang at gustong gusto. Tapang taglay mo. Sa talim ng kasalanan, salita ng Diyos at panalangin ang sandata mo. Sa